It's a well of pure water when I'm thirsty and dry, and bread when I'm hungry and worn. When the battle is raging, it's my faithful sword, a shelter from life's troubled storms. It's a light to my pathway and a lamp to my feet. When the world gets so dark you can't see, I've not made a change in one word that it said, but it sure made a change in me. This blessed old book that I hold in my hand, it's true from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now keeps me from sin. When I think what it costs just to hold it in my hand, it reminds me that I owe a great debt to all of the martyrs who've gone to the stake, hollow with their dying breath. Now its critics are many and its believers are few, but one thing I've found to be true: if you find when you read it that there's something wrong, there's something wrong with you. This blessed old book that I hold in my hand, it's true from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now keeps me from sin. Yes, sin kept me from it, now keeps me from sin. As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Well, I know I'm not wealthy, and these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And to me, that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Magandang gabi sa atin pong lahat at ito po ang inyo pong lingkod, Brother Ramil Guardian, dito po sa Preach the Word page. Salamat sa mga nagpa-follow sa atin pong Facebook page. Dito po sa Preach the Word. Ako po ang inyo pong lingkod, ah, Brother Ramil Guardian. I hope na maliwanag po ang atin pong voice, ang atin pong sound ngayon pong gabi at naririnig niyo po ng maliwanag ang atin pong boses. Ako po ay nandito po sa probinsya ng Batangas, ah, sa bayan po ng Taal, Taal, Batangas. Ang katabi pong bayan po o munisipyo ng Taal ay ang Lemery, Batangas. At yan po ang atin pong misyon, no? Ipalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng dako, sa lahat ng mga lugar na atin pong pinupuntahan. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilehiyo na muling makapagbahagi po ng gospel sa ganito pong kaparaanan sa pamamagitan po ng atin pong Facebook page. Naka-online live tayo ngayon at marami pong naabot ng ating broadcast. Okay, sa ating live broadcast, ako'y naniniwala na ang gospel ay malayo po ang mararating po nito. Ang gospel ng ating Panginoong Hesukristo. So, nais ko pong batiin yung atin pong mga kasama na nag, naglagay sa ating comment section. Nandito po si ang nakalagay po ay Pogi Yeol TV at I believe si ano po ito si Sister Lori La Chica. Okay? Good evening po. Nakapalo po ako sa inyong page diyan sa Pogi Yeol TV. Sister Lori La Chica, shout out po. Magandang gabi po sa inyo. At kasama din po natin sa comment section si Brother Robert Garcia. Okay, I think si Brother Robert ay diyan po sa Davao City, no, Davao. At sabi niya mapagpalang gabi po, Pastor Ramil at sa family mo po. Okay, mapagpalang gabi po, Brother Robert. Salamat sa inyo pong pagsama, pag-join at pag-comment sa atin pong live broadcast. So matagal-tagal din po akong hindi nakapag-online ano na mag-broadcast at marami pang mga inayos na nag-adjust pa sapagkat galing po ako ng Sorsogon at nandito na po tayo sa Batangas. So sa biyaya ng Panginoon ay nakaka-adjust na po at kasama ko po dito ang aking family at patuloy po na ah, isama niyo po sa prayer, sa inyong prayers, gawain po sa Sorsogon. Ang ating missionary po doon ay si Brother Joseph Arellano. I hope, Brother Joseph, ikaw ay makapakinig ng atin pong live broadcast ngayon sapagkat kailangan natin pong mahasa sa salita ng Diyos para ikaw din ay gamitin diyan na lingkod ng Panginoon diyan sa ating misyon sa Sorsogon. So patuloy niyo pong ipag-pray ang atin pong gawain diyan sa bayan ng Kasiguran, Sorsogon at maging dito po sa church sa Taal, Batangas. So shout out sa lahat ng mga kapatiran, members ng ah, ating pong misyon diyan sa Kasiguran, Sorsogon, ang Salamatin family, Arellano family, Guardian family, at iba pang mga young people na nandiyan sa mission.
At shout out din sa mga members dito sa Taal Baptist Church, Taal, Batangas. So shout out po sa inyo. I hope na ah, mapanood din po ninyo ang atin pong live broadcast ngayong gabi. At bukas, kung loloobin ng Diyos, magkaroon tayo ng morning devotion, no? Alas 5 ng umaga. So ito po ay tinisting ko lamang ngayong gabi, no? So salamat sa Panginoon na maayos naman po, ano? So bukas talaga ang akin pong pinaghahandaan na morning devotion. So meron po tayong mga kapatiran na nag-request dito sa ating church. Shout out kay Brother Bong. Brother Bong, anong apelyido ni Brother Bong? Okay. So, sa iyong pamilya, magandang gabi. Baka tulog na po kayo, pero naipasa ko po sa inyong messenger ang atin pong live broadcast. Baka bukas ay makita niyo po ano. At bukas ay 5 a.m. ay ah, yan, magkakaroon tayo ng morning devotion. Okay? At nag-request po ang ating members, no? Na sila po ay makapakinig ng morning devotion sapagkat meron din tayong mga kapatiran sa ibang bansa. Shout out, no, sa ating kapatid doon sa UK, no, at meron din po sa Italy. So sila po ay nais na makapakinig ng ah, pag-aaral ng Word of God. So salamat sa inyo pong pag-request. So biyaya lamang ng Panginoon na magawa po natin ang atin pong live online broadcast. So sa gabi pong ito ay nais ko pong magbahagi ng kaunting pag-aaral, Bible study. I hope na maging blessing po sa lahat ng mga makakapakinig. Okay, ang atin pong pag-aaralan ay ang sulat ni Apostle Paul kay Timothy, ano? Ang huling sulat ni Apostol Pablo. At ito na po yung kanyang pamamaalam, ano? Dahil malapit na po siyang execute, no? Siya po ay pupugutan na ng ulo sa time na ito, no? Ready na siya na mag-depart, ano, sa kanyang katawan at makasama niya ang ating Panginoong Kristo. Okay, so ito yung last chapter ng kanyang sulat kay Timothy in the book of Second Timothy chapter 4. So I believe ito rin po yung last epistle o last na sulat niya, letter, no, sa lahat ng kanyang mga naisulat. Okay? I think si Paul ay meron pong 13 epistles. Okay, so ito po yung last na kanyang naisulat, ang Second Timothy. At meron po siyang napakahalagang church, no, kay Timothy. At I believe na ito po ay applicable sa atin as member of the body of Christ kung tayo ay merong Holy Spirit, kung tayo ay nanampalataya na sa tapos na ginawa ni Kristo sa cross, sa gospel, na si Kristo'y namatay para sa ating kasalanan, inilibing at muling nabuhay. Nakalagay po yan sa 1 Corinthians 15:1 hanggang 4. So after nating manampalataya doon, tayo ay naselyuhan ng banal na Espiritu. At binaptize din tayo ng Holy Spirit patungo sa isang katawan. 1 Corinthians 12:13. At yung katawan na yon, okay, ang katawan ng Panginoong Kristo. Amen? So we are member of the body of Christ. Okay? Whether we are Jew or Gentile, kung tayo ay believers in Christ, amen, we are part of the body of Christ. We became a member of the body of Christ. Okay? The church of God. Amen? So tayo po muna ay sandaling dumako sa panalangin. Hilingin natin
ang paggabay ng banal na Espiritu ngayon pong gabi. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa inyo pong mga salita na aming pag-aaralan. Dalangin ko pa noon na gabayan mo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na binigay mo sa amin na siyang amin pong gabay sa lahat ng katotohanan, na magtuturo sa amin sa lahat din ng katotohanan at hindi kami maliligaw, hindi kami madadala sa confusion, kundi bibigyan kami ng Holy Spirit ng kaliwanagan, ng spiritual understanding, ng karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, help us and guide us. Gamitin niyo akong instrumento, Panginoon. Lord, patawad po sa anumang nagawa naming kasalanan, pagkakamali sa inyong harapan. Salamat sa inyong banal na dugo, Panginoong Hesus, na nagpatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng kasalanan namin, even yung kasalanan na minana namin kay Adan. Ito ay hinugasan na ng dugo ng aming Panginoon Kristo. Past, present, and future sins ay inyo pong pinatawad, Panginoon, because of the shed blood of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, sa inyong napakadakilang biyaya, abundant grace, sufficient grace sa ginawa ng aming Panginoon Kristo sa cross ng Kalbaryo, kung paano siyang namatay para sa aming kasalanan, inilibing at nabuhay muli. Salamat sa oras pong ito, kayo pong aming tinataas. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So, atin pong basahin ang book of 2 Timothy chapter 4 verse 1. So, nandyan po sa ating screen ang atin pong mga verses at basahin ko po. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. 5. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full fruit of thy ministry. So, tingnan po natin yung sinabi dito ni Apostle Paul kay Timothy na do the work of an evangelist. Do the work of an evangelist. So, yan po ang nais ng Diyos, no, sa mga lingkod, mga minister ng ating Panginoon Kristo. We should do the work of an evangelist. Ako naniniwala bawat Kristiyano, bawat member ng body of Christ ay tinawag din po na ambassador. Amen? Ambassador of Jesus Christ. We are all ambassadors. Ibig sabihin, ang trabaho natin i-represent, i-represent ang Panginoong Hesus sa mundong ito. Ma, ma, maibigay natin ang mensahe sa mga tao. Okay, the ministry of reconciliation. Okay, we have the word of reconciliation. So we have the ministry of reconciliation. So we should do the work, amen, of an evangelist. So pag sinabing evangelist, ibig sabihin po ay nangangaral tayo, no, ng gospel. Okay? From the word evangelism. Okay? It means gospel. It means good news. Amen? So,
Napakaliwanag po sa atin pong banal na kasulatan that God wants us to share His Word with others. Amen? Especially the gospel. Okay? The gospel of Jesus Christ. So yan po ang nais ng Diyos, kalooban ng Diyos sa mga anak niya, sa lahat ng mga ligtas. Ito po'y charge. I charge thee therefore before God, sabi ni Pablo kay Timothy. So napakahalaga po ng charge na ito bago po mawala si Pablo, mawala sa mundong ito. Talagang pinasa niya kay Timothy ang trabahong ito. Sabi niya, preach the word. Preach the word. Amen? Be instant in season, out of season. So doon sa pangangaral ng salita, ang salita ng Diyos ay hindi po dapat dahil lang maganda ang panahon, doon lang tayo mangaral sa time na maganda ang panahon. Sabi dito, in season, out of season. No? It means dapat tayo ay laging ready, instant. Okay, ready always. Amen? Kahit hindi konbenyente na mangaral, mangaral pa rin. Amen? Kahit walang makinig, mangaral pa rin. Amen? Kahit ayaw ng tao makinig, hindi interesado, mangaral pa rin. Be ready always, in season, out of season. At doon sa preaching na yan ay merong reprove. Ang salita ng Diyos mismo ang magbibigay ng reproof, pagsaway, rebuke, pagalit, exhort. So ang preacher ay hindi lamang sumasaway, nagpapagalit, kundi nagpapalakas siya. Nag-i-encourage po siya. Binibigyan niya ng courage, ng exhortation ang mga anak ng Diyos with all long suffering and doctrine. So sa preaching nandun ang long suffering na dapat tandaan, na hindi dapat walang pasensya, nauubos ang pasensya, hindi mahaba ang pagtitiis. Kailangan nandoon ang mahabang pagtitiis. Kahit paulit-ulit na preaching, pagtuturo, kailangan gawin yan ng isang lingkod ng Panginoon. Dapat mahaba ang kanyang patience o mahaba ang kanyang pagtitiis. Amen? Mag-preach palagi. Amen? Mag-reprove palagi. Mag-rebuke palagi. Mag-exhort. Sabi dyan, with all long suffering and doctrine. So, importante po ang doctrine. Amen? Na laging ituro ang doktrina sapagkat marami ng mga churches hindi na nagtuturo ng doctrine. Wala na silang long suffering. Wala na silang patience na ituro ang doktrina. Okay? Yan ang sabi dito sa verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Hindi na makapagtiis ang mga tao. Hindi na kaya nilang tiisin, i-endure. Wala nang interesado. Yung iba, pag pumupunta ng simbahan, makikinig ng Bible study about doctrine, nakakatulog. Hindi nagpapakita ng interest. Ayaw makinig ng doctrine. Mas gusto ng mga Kristiyano ngayon, yung entertainment. Mas gusto nila yung joke. Wala na sa Biblia. Wala ng doktrina. Wala ng laman. Okay? Mga kwento na lang. Fables. Yun na lang ang pinipreach ng mga preacher, karamihan na mga pastor at preacher sa panahon na ito. Yan ay nangyayari na. Sabi ni Pablo, the time will come. The time will come. Nung sinulat niya ito, maaaring hindi pa
nangyayari. Pero sabi ni Pablo, the time will come. Ha? At ako'y naniniwala, this is the time. Nasa last days na po tayo. We are in the latter times. Some shall depart from the faith and giving heed to seducing spirits. And they will heed to the doctrines of devils. Sila'y makikinig na sa doktrina ng dyablo, hindi na sa sound doctrine. But after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Doon na sila sa mga teachers na kikilitiin lang ang kanilang mga tainga. Ayaw nila ng tamang doktrina. Ayaw nila na pag-usapan ang doctrine. Sabi nila, doctrine divides. That's why alisin na ang doktrina. Kalimutan na ang doktrina. Magkaisa na lang tayo. Magkaisa na lang. Kasi pag pinag-usapan natin ang doktrina, madidivide. Yan ang argumento ng mga tao. Kaya kalimutan na lang daw ang doktrina. Pero paano pag ang tao hindi na nag-aral ng doktrina? Ayaw na niya sa doktrina. Sabi ng Bible, okay, maaari siyang mapunta sa mga doctrines of devils. Doctrines of devils. So that's why, sabi ni Paul kay Timothy, preach the word. Preach, no, the doctrine, sound doctrine. Amen. And they shall turn away their ears from the truth. Yan po. No, the time will come na yung mga tao at nagsasabi silang Christian sila mismo na nagsasabing Christian, ilalayo nila ang kanilang mga tainga mula sa katotohanan. Ayaw nilang makinig sa truth. Pupunta na sila sa fables. Alam naman natin yung truth, ang Word of God. Amen. At yung Word of God, the Word of truth. Amen. This is the Word of truth. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. But they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Nangyayari na ba sa panahong ito? Itong sinabi ni Pablo, the time will come. Ang time natin ngayon, no, hayag na po. No? Hayag na itong mga sinasabi dito ni Apostle Paul. Ano po? Very obvious. No, nakikita na po ito. Mas maraming tao, mas gusto nila sa fables kaysa sa truth. Mas gusto nila yung bula-bulahin sila. I-entertain sila. Ayaw nila sa truth. Sabi dito, but watch thou in all things. Endure afflictions. So kahit ganun ang mangyari, sabi ni Pablo kay Timothy, watch. But watch. Bantayan mo. No? In all things, ang lahat ng bagay. Endure afflictions. So may mga afflictions, may mga darating talaga na pagtitiis, paghihirap. Pagtiisan natin, sabi ni Pablo. Okay? Endure as a good soldier of Jesus Christ. Amen? Endure afflictions. And then sabi niya, ang instruction niya, do the work of an evangelist. Wow. Yung preach the word, connected siya doon sa do the work of an evangelist. So marami pa bang gumagawa niyan sa time natin na ang pinipreach niya yung word of God, hindi yung opinion,
hindi yung filosofiya, hindi yung tradisyon ng tao, ah, kundi yung word talaga, no? What saith the scripture, what the Bible says. Amen. Yun talaga, yung word mismo ang ipipreach natin, hindi yung atin pong idea, hindi yung ating sariling interpretasyon. The Bible interprets itself. Kayang ipaliwanag ng salita ng Diyos ang kanyang sarili. Amen? Hindi kailangan ng salita ng Diyos ang sarili nating paliwanag. Amen? The Bible interprets itself. That's why kunin mo lang, no, ang salita ng Diyos, ang paliwanag ng salita ng Diyos sa kanyang sarili. Huwag tayong lalagpas po doon. We must not go beyond what the Bible teach. Huwag tayong mag-incline sa katuruan ng tao o sa tradisyon ng tao. Ingatan po natin mga kapatid, okay, ang atin pong doktrina sapagkat this is the time. Now is the time, the last days, the latter times, that some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So, beware po. Mag-ingat. Be careful. Watch, sabi ng Bible, watch thou in all things. Bantayan natin mga kapatid. Okay? Make full fruit of thy ministry. So, this is the church of Apostle Paul to Timothy. In the book of 1 Timothy chapter 2, 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy, buksan ko po, nandyan po sa screen ang atin pong mga verses. Chapter 2, verse 3. Ayan ho, sabi dito, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. 6, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. 7, whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Ayan. So, makita natin yung kalooban po ng Diyos. It is God's will that lost people, amen, believe on the Lord Jesus Christ. Okay, ano yung God's will? This is God's will, who will have all men to be saved. Paano maligtas ang tao? Okay, they must believe, okay, the gospel. That's why we must do the work of an evangelist. Amen. Share the gospel of Jesus Christ. 1 Corinthians 15, nandyan po yung gospel mga kapatid. Huwag tayong mapunta sa mga maling gospel. Ano ho? Sa another gospel. Dito tayo sa gospel na makikita sa 1 Corinthians chapter 15. Ayan. Verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Amen. Which I preach unto you. So si Pablo po ang nag-preach. Which I preach unto you. Which also ye have received and wherein ye stand. So yung mga Christians dito sa Corinto, na-receive na nila itong gospel na ito. Tinayuan na nila. By which also ye are
Saved. O, dito sila naligtas sa gospel, di ba? If you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. O, naligtas sila sa gospel na to. O, at ang nagligtas sa kanila na gospel dito po sa verse 3. For I delivered unto you first of all that which I also received. Ito po yung content ng gospel po na ito. How that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Amen. So this is the gospel na magliligtas po sa mga taong hindi pa ligtas. Yan ang isi-share po natin. Yan ang kalooban ng Diyos sa lahat ng tao maligtas. At ito po yung ang atin pong ipipreach na gospel. This is for salvation unto eternal life. Amen. Justification. Ito yung magbibigay ng right standing before God. Yung justification. Justified ang tao by faith dito sa gospel. Amen? Justification. Ano po? So, the only qualification to enter heaven, ang tanging kwalifikasyon para makapasok ang tao sa langit. Amen po. Okay, itong gospel. It is also God's will that those who have eternal life grow in His Word. So ano pa ang kalooban ng Diyos? Hindi lang maligtas. Ayon po doon sa 1 Timothy chapter 3, verse, anong verse? Chapter 2 po pala. 1 Timothy chapter 2, verse 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So, ang gawain ng lingkod ng Diyos, hindi lamang i-preach ang gospel, kundi i-preach din ang katotohanan, yung knowledge of the truth. Amen. So, para ang isang taong ligtas na ay mapunta sa kaalaman ng katotohanan. So, sound doctrine ang dapat i-preach ng isang mananampalataya. Amen? Mag-grow dapat ang isang mananampalataya sa Word of God. Amen po. Okay? So, mag-mature, lumago. Okay? So, yan ho ang dapat kalooban ng Diyos sa lahat ng tao. All men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ang tanong, ligtas na ba tayo? Are you saved? Are you saved? Paano ka naligtas? Paano tayo naligtas? By believing the gospel of Jesus Christ. Amen? Wala nang ibang response kundi mag-believe. Ephesians 1:13. Ephesians chapter 1, verse 13. Wala nang gawa. Wala nang halo-halo na gawa. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Narinig po ba natin? Yung word of truth, yung gospel of salvation. Narinig ba natin ito? Narinig natin. Diba kanina? 1 Corinthians 15, 1-4, how that Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried and He rose again the third day according to the scriptures. Narinig natin. Kung hindi mo narinig, paano ka mananampalataya? Dapat marinig muna. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So after that you heard, napakaliwanag. After
pagkatapos nating marinig ang gospel ng kaligtasan, and then sabi dito, in whom also after that ye, what? Ye prayed. Ha? After that ye ano? After that ye confess. After that ye, ano po ang nakalagay? After that ye believe. Oh, believe po ang tamang response sa gospel. Hindi after that ye ask. Hindi po hinihingi ang kaligtasan. Binigay na ito ng Panginoon. Available na ito. Tapos na po. Sampalatayanan na lang. Pagtiwalaan na lang po yung gospel ng kaligtasan. Sabi diyan, after that ye believe. Ang believe ba ay work? Ha? Ang pagbilib ba, ang pagtiwala ba ay maano natin, ma masasabi ba natin yan ay gawa? Ha? Work ba yan ang pagbilib? Hindi po. Pag nagbilib ka, hindi ka gumawa. Oh. Sabi diyan, after that ye believe. Napakasimple po ng pinapagawa ng Diyos eh. Instruction yan eh. Believe on the Lord Jesus Christ. Ayan po sa aking cup. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Amen. After that you believe. At yung book of Ephesians, mga kapatid, yan po yung mga epistle ni Pablo na tapos na po ang book of Acts. Naisulat niya ang epistle na ito after ng book of Acts. Ibig sabihin, tapos na ang transition period. After ng Acts 28 na, nung nakakulong na po si Pablo. Sinulat niya itong Book of Ephesians. Ibig sabihin, naibigay na ng Diyos ang complete revelation. Yung mystery. Yung totality ng mystery. Ni-revealed na kay Pablo sa time na yan. Kaya ito po yung napakaliwanag na order ng ating kaligtasan. After that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Hindi po ako nag-preach ng aking opinion. Word of God po ito. After that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Pagkatapos mong sinampalatayanan yung gospel, okay, automatic po yun. Instant po yun. Sinelyuhan ka ng banal na espiritu ng pangako. So, ibig sabihin nun, ligtas ka na. Simple lang po ang kaligtasan. Simple. Diba? Sabi ng 2 Corinthians chapter 11, simplicity that is in Christ. Bakit simplicity? Kasi believe nga lang eh. Wala ka ng gawa na idadagdag. Believe lang. Ganun lang kasimple. Kasi si Kristo na ang gumawa. Siya na ang gumawa ng lahat. Diba? Prinobide na ng Panginoon lahat para sa kaligtasan natin. Kulang pa ba yung ginawa ni Kristo? Kulang pa ba yun, mga kapatid? Enough na po yun. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa sarili natin. Kailangan ko pang tulungan ang Panginoong Hesus. Kulang pa yon. No way. Walang power sa ginawa natin. Ang power of God unto salvation doon sa gospel ni Kristo. To everyone that believe it. Sabi ng Bible. Believe it. To everyone that believe it. Nandoon ang kaligtasan. Pag nagbilib ka, nanampalataya sa kasapatang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
So, the first part of God's will, amen, ang unang part ng kalooban ng Diyos is getting saved. Ang tanong, are you saved? Am I saved? O, paano ako naligtas? Yan po ang order. Pagkatapos kong narinig yung gospel, the death, burial, resurrection ni Kristo, pagkatapos ko itong sinampalatayanan, nagtiwala talaga ako sa ginawa ni Kristo sa krus, hindi sa ginawa ko. O, ligtas na ako. O ngayon, ang ikalawang part ng kalooban ng Diyos, the second part, matuto tayo, okay, ng knowledge of the truth. Amen. Matutunan natin bakit tayo naligtas. May purpose kung bakit tayo niligtas. Hindi lang para pumunta sa langit. Why we are saved? Yan ang tanong. Bakit tayo niligtas? Di ba? Doon sa Ephesians 2:8, 9 hanggang 10, para sa kabutihan, sa paggawa ng mabuti, unto good works. Amen? So, tayo, ligtas na nung tayo'y nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. So, yan ang kalooban ng Diyos. Do the work of an evangelist. At kung tayo ligtas na, mapunta tayo sa kaalaman ng katotohanan. So, wag na tayong mag-aksaya ng time. Amen. Wag tayong mag-aksaya ng panahon. Dapat makita natin ang opportunity. Amen. Meron pang mga tao sa mundong ito na ikaw lang at ako ang makakapag-reach out. Tayo lang, wala nang iba. Tayong mga ligtas. Amen? Kung nandyan ka sa lugar ninyo, ikaw lang ang pwedeng mag-reach sa kanila. Dahil nandyan ka, kung ligtas ka. Amen? Diyan sa Sorsogon, ako po ay nag-mission dyan. Sa biyaya ng Panginoon, napuntahan ko bawat barangay. Hindi lang bawat barangay, bawat purok. Sa biyaya ng Diyos, na puntahan natin ang bawat mga sityo, mga purok, yung mga nasa sulok-sulok, pinuntahan natin. Hindi lamang tayo nag-street preaching sapagkat napakarami pa pong tao na wala pang kaligtasan. We should do the work of an evangelist. Amen? So, kulang po ang manggagawa. Kulang ang mga evangelist. Kulang yung mga nagsishare ng gospel. Yung ibang Kristiyano, hindi pa nila alam kung ano ang purpose, kung bakit sila niligtas ng Panginoon. Yung iba, nagdududa pa sa kaligtasan. Yung iba ay hindi pa malago. Okay? At natatakot, nahihiya pa na i-share ang gospel. So, mga kapatid, we should use our renewed minds. Amen? Yung mga kaisipan natin na na-renew, na lagi natin itong isipin na gagamitin tayo ng Diyos. Amen? Na maligtas ang iba para maligtas naman ang iba. We should labor. We should labor. Amen po. Mag-sacrifice tayo. Magpagal tayo. Nakaka-encourage yung mga Kristiyano na talagang nagpapagal, nagle-labor, nagsasacrifice, maibahagi lamang ang gospel sa maraming tao na hindi paligtas. So, I prayed na
ang mga Kristiyano ay magising sa katotohanan. Amen? I pray na marami pang Kristiyano ang maging available na po i-preach ang gospel, ang tamang gospel ng kaligtasan. The gospel of the grace of God, the gospel of Jesus Christ. Amen? How that Christ died for our sins. According to the scriptures, He was buried and He rose again the third day, according to the scriptures. So maraming salamat po at I hope na meron po tayong kaunting natutunan or na-challenge, nahamon tayo sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit na gumabay sa atin na encourage po tayo ng Holy Spirit at huwag nating i-quench ang Holy Spirit. Amen? Hayaan natin na mag-move ang Holy Spirit sa ating mga buhay. At hayaan natin ang Word of God, yan po ang maging authority ng ating pong doctrine and practice. Amen? Ito lang ang dapat maging sole and final authority ng ating paniniwala at ng ating mga pamumuhay. Magandang gabi sa ating pong lahat. At mag-pray po tayo. Lord, salamat sa inyong salita. Bless you po ang mga nakinig at yung mga makakapakinig pa po nito, especially mga anak po ninyo na ligtas na. Sila po ay kami po ay nawa magpatuloy na gumawa sa gawain ng pagiging evangelist. Lord, hindi po namin ito kaya kung wala po ang Holy Spirit na siyang gagabay at magmumove sa amin. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na lagi pong ma-renew ang aming mind at huwag naming sayangin ang oras, ang panahon, ang bawat opportunity dahil napakadami po ang hindi paligtas at blinded ng kaaway si Satanas. Binablind niya ang kaisipan ng mga tao at hindi sila makapakinig ng gospel. At Lord, gamitin niyo kami instrumento. Nawa, maipresent namin ng maliwanag ang inyong gospel, Panginoon, sa mga tao wala pang kaligtasan. Help us, Lord. Thank you sa lahat ng pagpapala mo sa buhay namin. Palain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So maraming salamat at magpatugtog lamang po ako ng isang awit bago natin i-close ang ating pong live broadcast. Ito po ang pakinggan natin. I'm saved. I'm saved. The life I lived before is no longer a threat to me. Those things I did were wrong, but that's all history. Provision was made at Calvary, my sins have been erased, and I'm saved, I'm saved, I am saved. I'm saved, I've been washed in the blood of the Lamb. He is the Son of the great I am. Forgiven and forgotten, my sins are washed away, and I'm saved, I'm saved, I am saved. My new life is worth living, each day's a dream fulfilled. My plans included Jesus, walking in His will. I know that I'm not perfect, but praise God by His grace I am saved, hallelujah, I'm saved. I'm saved, I've been washed in the blood of the Lamb. He is the Son of the great I am. For
forgiven and forgotten, my sins are washed away, and I'm saved, I'm saved, I'm saved. I'm saved. I've been washed in the blood of the Lamb. Hallelujah, my name is written down. Saved. I've got a robe and a crown. I'm saved, I'm saved, I'm saved. I'm saved, I've been washed in the blood of the Lamb. He is the Son of the great I am. Forgiven and forgotten, my sins are washed away, and I'm saved, I'm saved, I'm saved. Yes, I'm saved, I'm saved, I am saved.